na to, haharap ang ating judgmental sa isa sa pinakamahirap at very challenging na pagsubok sa segment na to. Dahil meron tayong 6 na contestants, 5 sa kanila ay impostor at magpapanggap na mga bulag at isa lang ang tunay na bulag. At uhulaan nyo lang sa dulo kung sino ang totoong bulag sa kanila. Welcome sa Hulaan Mo Kung Sino ang Bulag. Sample, bulag ako. Bulag ka, ilan to? Ay, bulag nga. Anong kulay ng mangga? Depende po yun. Kasi sa... Hinog? Yan, ganun. Ano pong Anong kulay? kulay yun? Minsan nagiging kulay-pula po yun. Depende po kasi sa sasabihin ng Kulay pula. kaibigan. Minsan nagkakaroon po ako ng ganun eh. Hindi kaya niloloko ka nung kaibigan mo? Parang ganun na nga. Parang ganun na nga. Naranasan mo na bang managinip? Oo naman. Anong nakita mo? Panaginip. Okay, judgmentals, pang ilan na natin to? So feeling ko pro na kayo dito. Kailangan natin ng magaling na mata. Talas. Mata sa mata. Uy, tandaan nyo, last episode, talo tayo. Nakakamiss rin to ha. At kailangan magaling tayong mag-imbestiga. At saka dapat nagkakaisa tayo. Hindi nagkakadalawa. Noong nakaraan kasi nagkakadalawa kaya dati. Tandaan nyo, we are veterans. Veteran. Puro tayo problema. Pero judgmentals, paalala ko lang, since hahanapin nyo ay bulag, hindi nyo pwedeng ipatanggal yung shades na suot nila. Okay? Ipapatanggal lang natin kapag siya na yung pinapaalis nyong impostor. Meron tayong 3 rounds. First round, introduction. Papakilala muna silang lahat. Pangalawa, question and answer. Dito sa portion na to, pwede kayong magtanong ng kahit ano sa kanila. At third round, skill test. Kung kaya niya bang umikot-ikot, ganun. Can you look up? Look down. Pwede tayong magpa-pouring ng water or pwede rin tayo magpa-identifying the object. Bigyan natin ng toothbrush. Tingnan natin kung alam niya kung toothbrush yun. Question, pwede ko ba silang pagsuntukan? Pagsuntukan tuloy. Bisaya pa. Suntukan nga kayo kung sino hindi makakatama, yung bulag. At syempre, mananalo ng 10,000 cash prize kung sino yung mapipili niyo sa video. Okay, congratulations agad. Okay, judgmentals, ready na ba kayo? Tawagin ko na sila? Ready na! Let's go! Dito tayo sa kaliwa. Yan na yung una. Oh, may step lang na medyo malaki. Yun. Ay, kunwari yan. Oo, nakangiti. Oo, kunwari yan. Paalala lang guys, malay natin, isa talaga sa kanila yung bulag. Kaya para sa akin, respect. Tama. Kasi syempre ganyan naman talaga sila maglakad. Medyo syempre dahan-dahan. Pero feeling ko yung unang dumaan, ganun po. Galing umakting, no? Kunyari doon nakatingin. Doon nakatingin kasi doon niya narinig yung sound eh. Galing, grabe. Parang ang hirap identify. Kasi lahat sila naka-straight face lang, eh, no? Magandang hapon po, kami po ang BG. Tuhulaan po namin kung sino po sa inyo yung bulag. Mga ma'am, sir, wala pong gagalaw ha. Steady lang po para safe na safe. Kasi ang hirap po ma-identify sino. Hindi talaga siya parang mannequin nga, no? Boy, meron akong question. Bawal ba magpatawa? Pwede naman siguro. Kasi syempre, we don't mean any harm. Pero syempre, hindi natin maiwasan tumawa eh. Diba? Kasi nga, alam nyong 5 sa kanila ay nagpapanggap. Okay, simulan natin kay ate. Pakilala po muna kayo. Hi, I'm Angel Nathalie po. I am blind since birth. Since birth. Grabe. Kayo naman po. Hi, I'm Maureen. I'm 25 years old. Hello, I'm Tisay. I'm 38. Bulag na ako since birth kasi yung mother ko daw uminom ng mga gamot-gamot. So habang pinagbubuntis siya. Opo, kaya pagka nagbubuntis, pag sinabing wag uminom ng gamot, wag iinom ng gamot. Yan, delikado. Pwede pala mabulag pag ganun? Opo, isa yun sa nagiging effect po. Okay na po. Ako po si Eman the Great. Ako po ay 38 years old. Ako po ay isang since birth na blind na rin po ako. Inborn na po. Ako si Makers. Mula pagkapanganak, bulag na. Lahat sila pagkapanganak, bulag, no? Okay, kayo naman po. Hello po, ako po si Archie. Hindi po ako bulag since birth. Dahil lang po ito sa disgrasya po. Gawa ng aking trabaho po. Oh, yun yung naiba. Nakakatakot yun. Mangyari talaga yun. Pwede na po ba natin pasahin ang hangin ngayon? Pwede po ba kayong pumalakpak? Palakpak! Sa
moment pa lang po na nakarating po kayo sa BG House, sobrang masaya na po kami, syempre, dahil pinaunlakan nyo po ang aming imbitasyon. At gusto po namin sanang magbigay ng positivity at katuwaan sa araw po na ito sa inyo. Hindi po para pagkatawanan yung ang kapansanan ng pagkabulag, kundi alamin kung sino po ba talaga yung nagpapanggap na bulag. Uso yun eh, yung find the imposters eh. 5 po kasi sa inyo, yung impostor, nagpapanggap na bulag. Ano, game na ba? Game na. Bubusisiin na ba natin? Oo. Bulat-latin na natin yan. Grabe. Nang makita na natin, yung tago nila. Ngayon, judgmental, since tapos na ang introduction, nagpakilala na sila at sinabi nila kung kailan sila nabulag. Magtatanggal na ba tayo sa round 1? Wala pa. Delikado pa. Wala pa! Wala pa, hindi pa nga namin natatanong. Pag kayo nagtanggal, tapos siya yung bulag talaga, tapos na yung video na to. Okay, botohan na lang, botohan. O, magtatanggal o hindi? Wala, ayoko. Ako early. Magtatanggal ako. Majority tayo, majority. Tatanggal. O, majority. Ibig sabihin, round 2 na tayo, which is question and answer. Handa na po ba kayo sa aming mga quiz bee questions? Yes. Ito ang tanong ko para kay ate number 2. Number 2, ikaw po yun ate ha, number 2. Ate, seryosong tanong te. Paano ka po tumitingin sa relo nyo? Naku, sa totoo lang, pagdating po sa relationship, nagkaroon lang po ako ng 2. Tapos, lahat po sila matagal din po. Ate, ang tinanong po niya, paano daw po kayo tumitingin sa relo nyo since nakita niya meron daw po may kayong relo ka kasi, relo? te. Oo. Napansin kasi ng isa naming judgmental na may relos po kayo. Opo. Nasanay lang po ako na may relo sa kaliwa kasi akala ko po kasi mahina po yung pandinig ko. Sorry po. Medyo mahina din yung pandinig niya, kaya akala niya relationship. Ito pong relo po kasi na to, bigay po sa akin ng daddy ko. Mahalaga. Bata pa lang po ako. So, nung namatay siya, hindi ko na po siya... Tinanggal. So, pag sinasabi po ni mami na walang battery, dun pa lang po tinatanggal. Tapos, hindi ko po siya totally tinatanggal. Sentimental po kasi. Sentimental. Okay, thank you ate. Ate number 1. Number 1, kayo po yung number 1 ha. Simple lang naman yung tanong ko. Ano ang favorite color mo? Wala po ako perspective of the colors kasi since birth po, hindi po ako nakakakita. So, wala po akong alam sa mga colors. Mahuli yan! O, sige, may tanong ako kay number 2. Kasi si number 3, since birth daw eh. Ang tanong ko sa'yo, paano ka nakakapagbigkas ng letra hindi ka naman nakakabasa sa mata? Yung mga letra na sinasabi nyo, wala naman po akong specific. Kung ano yung naririnig ko, yun na lang po yung ina-apply ko at yun yung sinasabi ko at yun yung mga naisasagot ko sa mga tao. Kasi kung halimbawa kausap nyo ako, syempre na-adapt ko yung mga salita nyo. So yun, kung based sa mga tanong nyo, doon ko rin siya masasagot Through din. ears siya natututo, hindi through the eyes. Tsaka ano yan, boss? Pinag-aaralan yan. Oo. Tsaka May school yan. Natututo rin po kami kasi sa mga salita ng tao. So, like for example, mga bagay na hindi namin nakikita talaga kasi talagang wala talaga blanco. So, ang ginagawa na lang namin, kung ano yung sinasabi nila, doon na lang kami nakabase. Pero nakapag-aral ka po? Siyempre, hindi po kasi mahirap po eh. So, mula pagkabata po, may nag-aalaga na po na hanggang ngayon na po, papalit-palit na nag-aalaga sa akin na inaano ng magulang ko. Kasi nasa bahay lang ako eh. Thank you po ate. Ako kay number 6, since sinabi niya kanina, yung pagkabulag niya daw, nanggaling daw sa aksidente. Anong aksidente naman yun? Sir, ang trabaho ko po kasi ay ako po yung isang welder po. Ang nangyari po sa trabaho, sira po ang aming machine na hindi ko naman po alam dahil hindi in-endorse ng maayos ng aming team leader. Ano nangyari? Nagkaiba po ng amperahe po. At pagka-weld ko po doon ay bigla na lang pong lumakas ang amperahe. Napunta po lahat ng sabog sa aking mata po. Pira. Kaya, Hindi naman sumasabog yun eh. Since po noon ay hindi na po ako nakapagtrabaho. Pero may point ka rin naman, boss. Hindi sumasabog ang welding machine kasi may transformer yun. Ano yun? Regulated yung nun. Regulated yung voltage na pupasok dun. Trabaho mo yun. Pero pag nasira kasi yun, Old school na hindi mo marasabi kung old school. Duda ako. Nakapagtrabaho ka na ba ng welder dati? Oo, garal ako welder eh. TESDA. Lahat na lang trabaho mo. Nag-vocational course ako ng welding eh. Lahat na experience na ni Boss Tony. Ako, most experience kasi ako dito. Marami ako pinagtrabahuan. Tanda ka na kasi. Okay, next.
Next. Simpleng tanong para kay player number 4. Kuya? Okay. Simpleng tanong. Kuya, Yes po. anong kulay ng mangga? Hindi ko po kasi dahil di po ako nakakita, tinatanong ko na lang po sa mga nakakita kong mga kaibigan kung ano ang kulay ng Ano pong kulay? Depende po yun. Kung sa... Hinog? Oh, yan. Ganun ko rin sasabihin niya. Ito, ganito yung kulay niyan. Ano pong Ano kulay? kulay yun? Minsan nagiging pula po yun. Depende po kasi sa sasabihin ng Kulay pula. kaibigan. Minsan nagkakaroon po ako ng ganun eh. Hindi kaya niloloko ka nung kaibigan mo? Parang ganun na nga. Parang ganun na nga. Kulay wala pa kasi yung nakitang manggang kulay Kuya. pula. Kuya, ano pa ata yung apple? Apple po. Kuya, niloko mo kami ha. Oo, kami ha? O sige, bulag. Magaling. Bulag kasi. Bulag na eh. May isa pa kayong tinatanong. Si number 5. Anong question nyo kay number 5? Sige, okay, number 5. Number 5, naranasan mo na bang managinip? Oo naman. Anong nakita mo? Panaginip. Natural lang na panaginip. Katulad ng... Ano mga nakita nyo sa panaginip? Kasi di ba sabi mo, bulag ka since birth. Yes. Anong mga nakita mong panaginip? Paano bang panaginip? Kunwari, nakakita ka ng Di ba ulam. sabi mo na naginip ka, sir? So, ano yung mga nakikita mo sa panaginip mo, sir, pag tulog ka ho? Ano lang, siguro sample nung huling naaalala mong napanaginipan mo. Yan. Yan, maganda. Konektado. Wala, ano ba? Paano ba sabihin ng panaginip? Ano nangyari? Ano nangyari dun sa panaginip mo? Sa amin, ng panaginip kasi parang puro mga voices lang eh. Boses lang. Boses lang. So, wala. Natural naman sa amin na naginip. Pero hindi siya yung boses lang talaga. Ano ba ang panaginip para sa inyo? Ano ba ang panaginip kapag natutulog ka, tapos may mga nakikita Parang ka? may buhay ka sa ano. May nabubuong kwento sa utak mo. Mabubong kwento. Pero tulog ka. Yun nga, voices. Voices lang. Voices. May nakikipag-usap ko sa'yo, ganun. Parang ganon. Tanungin ko sa ate number 2. Okay, ate number 2. May question daw po sa inyo si Argon. Ate, bakit ka po may relo? Hindi, ayun na, okay na. Sabi mo na yung kanina. Ganun ang tatay niya. Oo. Kulit na ba nito? O, ganito na lang kay ate 2. Ate, same question. Ate number 2. Paano mo malaman kung tamang tao ang mapapangasawa mo? Sa akin po, since wala pa naman akong asawa, hindi ko pa siya alam. Pero kung ako lang, mas gusto ko yung kapag nakaramdam na ako ng peace sa sarili ko. Kumbaga, syempre hindi ko naman siya makikita physically. So, ang pinaka-top lang is emotionally. Yun yung sobrang ang hirap i-explain po pero siguro sa aming mga ganitong nasa sitwasyon na to, sobrang hirap din sa amin na malaman kung talagang tamang tao. Kasi minsan akala natin tamang tao na kahit mga kasal pa nga, di ba? Hindi rin talaga natin masasabi. So, pag-pray na lang po natin. Tama. May last question ako para sa number 2. Kasi nakita namin kagay nang umiti siya habang tinatanong yung about sa Panaginip. So parang na-imagine niya kung ano yun. Bakit ka tumawa, ate? Bakit ka natawa, ate? Bakit ka natawa? Bulag lang naman po ako, hindi naman po ako bingi. Di lang naman po ako nakakita, pero syempre yung mga naririnig ko, kapag nakakatawa, tatawa siya. po talaga. Wala naman tumawa nun kanina. Baliw tayo, tumatawa. Dito masusubukan talaga. Oo, masusubukan talaga. Feeling ko para kay ano to. Ate number 1, may bibigay ako sa'yo kapag nahulaan mo kung anong kulay to. Sa kanya na yan. Ate, sa'yo na to pag nahulaan mo. Ate, ano to? Bossing! Nakita ko, bossing, gumagalaw yung eyeball. Ate, bibigay ko sa'yo to. Meron akong pera dito. Pag nahulaan mo anong kulay, sa'yo na to. Pera po. Pera po ito. Anong kulay po nito? Pwede po mahawakan. Hoy! Alam yung pera! Alam yung pera! Aruno. Pag nawakan mo na ate, bulsa mo na, huwag mo na balik. Ayan na. Wait, di nyo Bibigay ko makita. po sa'yo, ate. Yun. Sige, pakiramdaman mo, ate. Kapag nahula mo anong kulay lang yan, sa'yo na yan. Ay, oo, may training pala yung mga ganyan, yung mga Oo, bulag. baliw. Oo, Pag may, ginawa may, nila, alam na nila yan. Oh, patay! Patay ako dyan. Blue po. Blue. Ibig sabihin, magkano po yan?
1,000. 1,000! Tanong na natin si ate number 1. Paano nyo po nalaman? Tinetrain po kami kung paano hawakan yung pera para hindi po kami maloko ng mga tao. Oh, okay. Sa'yo na yan, ate. Bulsa mo na yan. Walang ganun, boy. Hindi, tatanong ko pa Meron kung po paano yun yung sa, training. ano, Paano yung training? Tinuturo po sa amin yun sa school kasi nagsa-school pa po ako. SPED po ako. And tinuturo po sa amin yung mga letters. Yung mga letters po na tinuturo sa amin is nakalutang. Ayun, yung mga numbers. Tapos sa pera po may identification po yun. Ito po Aray. yan. Tapos yung bagong bill, yung mga dot po. Dun, yung parang plastic na bill, yung basta yung pinakabago. Yung mga dot po dun, yun po yung pinakamadaling identity. Sige, convinced na ako. Bye-bye 1K! Okay. Boy, meron pa, pwede pa ba mag-follow up question? Oh, last na. Last na to, te. Ang Para kay number dami-dami. 1. Number 1. Okay. May jowa na ba si ate? May jowa daw ba, ate? Meron po. Anong mas prepare mo pag sa lalaki? Pangit o pogi? Hindi po ako pumabase sa itsura kasi hindi naman po ako nakakakita. Okay. Ani. Ano kasi trap kasi yun, boy. Pag sasabihin niya, syempre pogi. Tama. Pero marunong kasi magpanggap eh. Ang hirap, ang galing. Guys, palakpakan natin ang ating mga contestants. Gagaling, ang hirap. Meeting. Meeting di avance. Boy, sinasabi ko sa inyo, isipin nyo yung nakarelo rin. Ako din. Na pa lang. Talaga ako. Boy, Hindi nakarelo. relo mo, isipin mo. Paano yun? Tsaka boy, tumawa siya kanina eh. Anong tumawa eh? Panaginip. Ayun nga eh, syempre nakakarinig siya, boss. Ikaw naman. Oo nga, ibig sabihin na naginip din siya. Isipin mo, boy, sa galing niya magpanggap, andito tayo, doon siya nakatingin. Oo nga, no? Andito tayo sa dito. Pero wala kasi pantinig niya, di ba? Ang galing na sabi niya. O, sige, Dito tayo tingnan nakaharap, natin. tapos doon siya nakatingin. Oo, malay nga natin. Tama si Oo. Argon. ha? Ano? Nakarelo. So, Sige, paano? Pero benta teka na. lang, pag yan yung bulag, huwag niyo trash na kayo. Hindi. Huwag ka mag-alala kasi na question and answer, nalitis naman natin. Minsan yun. kasi kapag over-exaggerated din yung mga actions, may relo. Contradicting yun, di ba? Malay mo, nagrelo lang siya para hindi siya mahuling siya pala yung bulag. Hindi, boy, isa lang nakikita ko dyan, nakalimutan niya. Nakalimutan niya. O sige, tingnan natin. Judgmentals, sino na ang tatanggalin natin bago mag-round 3? We vote for number 2. Number 2. Okay. Natin. Ikaw Ikaw ang nagsabi nito Pag si ate ay tunay na bulag, tapos na yung video na to, ha? Tay. Okay. At si ate magkakaroon ng 10,000. Oo. Kasi mali kayo. Tapos agad yung video. Sige, tapusin na ni Argon daw yung video. Hindi, naniniwala ako hindi yan bulag, boy. Kasi magaling magpanggap Okay, eh. judgmentals. Tingnan natin kung tama ang hula nyo. Dahil si contestant number 2 ay... Hindi bulag. Di ba? Huwag mo kasi susutin yung relos mo pagdating yung mga matalas ng mata namin Ate, eh. nahuli ka po niya. Sabi niya, oo nga, nakalimutan daw niya. Sayang. Okay. Ate, thank you po. Thank you po. Upo ka po muna dito, ate. Pwede ka dito. Pinayak niyo si ate. Pero ang galing, no? Parang all through nakapikit lang siya talaga. Oo, galing. Round 3 na tayo, which is skill test. Pwedeng magpa-identify kayo ng object, pwedeng may ipagawa kayo sa kanila, tingnan natin kung kaya nilang gawin. Pagkatapos ng round na to, dalawa ang tatanggalin yung impostor. Dalawa din yung test ko. Oo, dalawa din. din. Pwede. Okay, magsimula na tayo. Kailamin. Ako muna. Si Boston. Kasi ako may pag nagpupunta ako ng mall, meron mga bulag doon na nagmamassage. Oo. Ngayon, kung bulag talaga sila dapat, marunong sila magmassage, di ba? Ganun ba Oo, yun? tama yun. Ganun ba yun? Hindi, tama yun. Boy, kung ako bulag, di kita mamasahin. Hindi, ganun lang. Yung parang lang ba? Mamaramdaman ko lang. Marami doon sa Manila, puro bulag, magaling magmasahe. Okay, sige. Sino ang itetest mo? Test si 4. Si 4. Okay, upo ka dito. Testing natin na. Sa ulo ba? Hindi, dito lang sa balikat. Huwag mo tanggalin yung cup mo. Yung tanggal mo yung cup mo. Okay, check natin. Si Kuya number 4, kung marunong ba siya mag-massage? Ano bang naisip nito ni Bustoni? Parang magaling mag-massage. Kuya, bulag ka? Bulag ka po? Bulag daw siya, boy. Okay na. Okay? Bayad ka, oy! Bayad ka, oy! Na-convince ka ba doon, Bustoni? Hindi. Ito ang tinatawag na the finger challenge. Okay. Yung number 5.
Huhulaan niya kung ano yung kinalapit ko sa kanya. Okay. Siyempre, kabisado nila yung bawat kamay, di ba? Dapat malalaman niya. Hindi or ka sure. Parang tic-tac-toe, no? Oo, dito ako sa likod eh. Ito po yung kamay ko. Ito po yung 1, 2, 3, 4, 5. Kakalibitin ko po kayo ulit ha. Ano po doon? Oh. Alam. So, bulag. So, tama. Tama yung sagot niya. Tama yung sagot niya. Oh, ano sa tingin mo? Hindi ko din alam. Hindi ko din kasi mahulaan. Bossing, paano mo malalaman kung bulag yung isang tao eh? Puro payat kasi yung mga skill test nyo. Sige, umupo na nga kayo dito. Subukan mo muna sa'yo. Lakasan mo. Buka mo. Saka ka magyabang. Let me take over. Oh, sige. Simple lang ang mission. Hanapin kung sino ang nagpapanggap na bulag. Pwede lumapit, di ba? Pwedeng lumapit. Huwag niyo lang silipin yung mata Hindi nila. sisilipin. Kung hindi, ang tawag dito, huwag kang kukurap. Huwag ganun. Hindi ka ba nagulat? Sir, ikaw sir. Kamusta ka dyan, sir? Uy, wala silip. Hindi talaga gumagalaw, G ah. Hindi mo nagugulat sa'yo. Hindi na... Di ba na-flinch dapat yun eh. Dapat na-flinch eh, di ba? Kaso... Uy! Hindi mo, Hindi talaga nagugulat ah. Alam talaga, di ba? Oh, sino bulag dyan? Boy, payat yun sa'yo, boy. Ayoko na. Bayat. Ayoko na. Oh, paano Ang mo hirap malalaman? ma-identify. Oh, diba sabi ko sa'yo eh. Dapat, nung question and answer pa lang, doon na natin dapat diniin. Yung skill test, wala talaga eh. Okay na, Argon. sa akin? Ito kay kuya, anong facial expression ko? Hirap kay ate. Ano yung facial expression ko? Kay kuya. Ganyan lang. Mahirap. Gamitin ko na yung ano, boy. Gamitin ko na yung ano. Kaya ko sila pagsabayin. Kami mga. Parang tumawa si kuya. Amoy hininga eh. Amoy hininga daw. Ano? Si number 4 lang yung ano, yung nakaka-relate sa mga joke natin. Sinabi, medyo ano siya, hindi siya masyadong sarado sa role niya. Kumbaga ba, narinig niya eh. Tsaka amoy hininga daw eh. Okay. Oh, Irwin, meron ka pa? Wala akong skill test eh. Pero pili ko talaga si number 4 kasi yung shades niya, pambulag. Hindi, sa akin yan. Oo. Kasi wala siyang shades. Ang lakas mo, boy. Ako na, bossing. May papahulaan ako sa kanila. Kailangan na nila ganun yung kamay nila. Go! Pwede, tanggal ko na. Tayo, mapahula ako sa ito. Mapahula ako sa ito. Wala mo lang kung ano to. Ate, ano daw yan, te? Pwede amoyan yan, te. Magaling. Galing. Oo. Dito tayo kay ate. Te, pakiganon po yung kamay mo. Number 3. Pag nagpunas yan ng gamay, pwede go. Ano po? Sige tayo, pakiramdaman nyo. Mangga na ano, lutong mangga. Ay, Mangga. Ang galing. Mangga. Number 4. Pakiganon lang po ang kamay. Yan. Ipapahula po ako sa inyo ha. Hindi po yung buhay. Ano po? Ha? Nahulaan niya. Ano daw sabi? Wala, paano niya nahulaan? Nakita niya? Hindi ko alam. Galing oh. Number Nagduda 5. na ako kay number 4 ah. Pwede na po baba. Ha? Pustiso. Pinahawak po sa'yo, ma'am. Alcohol daw! Malinis yun din. Nilinis ko sa pool yun. May chlorine yan, may chlorine. Okay na. Tapos na skill Hindi, test. meron pa. Meron pa? Meron pa, last na to. Alam ko, meron akong kilalang magaling manghula kung sino talaga yung bulag. Uy. Tatawagan ko lang ha. Hello ma, meron pong 4 na bulag na nagpapanggap dito. Pwede niyo po bang makausap si contestant number 3 kung bulag po ba talaga siya? Sige po, kausapin mo. Okay. Ate, kausapin nga daw mama ko. Okay lang. Kausapin niyo po ah. Sabihin niyo na po hello. Hello. Kausapin ka daw, sir.
Pero hindi naman cellphone doon, sir. Sige po, pakausap ko po muna sa ito. Chinelas po ito. Oh, di mo maloloko. Okay, tama na dahil walang kwenta naman yung mga skill test nyo. Judgmentals! Sino na ang dalawang tatanggalin natin? Mahirap talagang mamili kung hulaan kung sino yung impostor sa kanila at kung sino talaga yung tunay na bulag. Kaya ito, pakiramdam lang din namin ito. Tsaka tama. Based on sa mga pinakita nila. Sa mga nangyayari. Wala eh. Hindi talaga natin maano yung skill test eh. Okay, sabay-sabay na Kasi tayo. lahat sila magaling eh. Yung isa kasing prospect ko, dininay niya kung ano yung nahawakan niya. Isipin mo, pustiso, mangga. Eh, ang mangga bilog yun eh. So, sino para sa'yo, bossing, ang tatanggalin mo? Opo, tatanggalin ko talaga niya na sure. 3 at 5. Lamin. 1 tsaka 5. 1 tsaka 5. Irwin. 3 tsaka 5. 3 tsaka 5. Bon. Si 3 tsaka 5. 3 at 5. Argon. 3 at 5 din. 3 at 5. Ibig sabihin, majority wins. 3 at si number 5. Ang sa tingin nyong impostor at nagpapanggap lang na bulag. Judgmentals, pag siya yung bulag, tapos na talo na kayo Ate number 3, tama ba ang judgmentals? Ikaw ba isang bulag o hindi? Hindi bulag. Galing mo paglapti ha! Pero hindi ka makakawala sa aming mga mata. Galing ni ate. Palakpakan natin si ate Grabe, magdamag lang siya nakatingin doon. Oo. Thank you, Ate. Paano ako nakapasok dito? Paano ka nakapasok dito? Nakapikit ako po nga. nakapikit ka po? Buo? The whole time. Oh, ang galing ni The whole ate. time nakapikit. Para ma-feel mo talagang bulag ka rin Oo, ate. kasi makikita ko matatawa ako or sa mga reactions nyo. So, kailangan the whole time nakapikit. Sorry, pinawag kita pustiso ha. Pero yun talaga, hindi ko alam na pustiso talaga. Nakapikit lang talaga. Anyways, ang galing kasi yung impostor natin, pumipikit talaga. Para buong magdamag para hindi sila matawa, hindi sila, alam mo yun, madala sa jokes natin. Mahirap yung ginagampanan nilang role boy. Mahirap. Oh, teka lang, baka makalimutan nyo, may isa pa. Ayun nga pala. Number 5. Number 5. Nakita ko boy, mumiti yan. Nakita ko may reload din yan. Pero tanungin muna natin si number 3. Ate, mahirap po bang magpanggap na bulag? Mahirap. Bakit po? Kasi katulad kanina, di ba, hinihila nila ako. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang paa ko. Di ba? So parang dinidikta na lang sa tingin ko, iangat mo yung paa mo. Di ba? Straight na. Tapos may narinig ako kanina nagsabi ng swimming pool. Naku, baka isang step ko lang. Nakapikit yung mata ko. Kailangan hindi ko bubuksan yung mata ko para maging makatotohanan na ma-feel ko na bulag ako. Kasi kung nakadilat ako, alam ko kung ano yung mga actions na pwedeng pag ginulat nyo ako, magugulat ako. Totoo. Kaya pala hindi sila nagulat. Handa. So, Kaya pala hindi siya nagulat sa giling mo. Yes, nakapikit ako the whole time. Kasi number 5. Okay, sure na ba kayo? Oh, sure na kami. Yes! Siya yung may panaginip. Medyo hindi niya na-explain yung panaginip kanina ng Doon maayos. siya sumabit kay Erwin eh. Okay, dahil sure na ang judgmentals, tingnan natin kung tapos na ba ang video na to. Siya ba yung bulag? Dahil si number 5 ay isang... Nakakita. Rock and roll! Nahuli sa panaginip. Ang hirap ng panaginip. Sa panaginip, ang hirap ilusot. Doon siya sumabit. Kuya, galing. Magaling. Kumbaga pati siya napaisip, oo nga no. Hindi niya pinagandaan. Oo. dahil hindi kayo natatawa sa aming mga pakulo, mga jokes, kasi talagang nonchalant kayo. Medyo seryosohin na natin. Simpleng tanong, ano yung pinakamahirap na parte sa pagiging bulag? Yung mga tao po na mahina yung pag-iintindi. Mabilis po silang mang-judge and also hindi nila kina-consider yung conditions namin. More likely, kesa sa tulungan nila kami, much more pinagtatawanan pa po, ganon. Number 1, nag-i-English, may pinag-aralan. Biglang sumagot. Hindi nga nakakakita. Also, yung mga kilos po namin, lalo na po sa mga public places, hindi po kasi lahat ng tao handa kang tulungan or handang i-consider yung condition mo. Mas marami pa po sa mga tao is, i-judge ka pa or hindi pa nila pagtatawanan ka pa kasi ganun nga yung condition mo. Number 4. Sir, number 4. Same question, sir. Siguro yung bagay na hindi po kami matanggap ng lipunan, saka yung mga kinihiya ho kami at binabaliwala ng mga gobyerno para kami na akala wala magagawa.
bilang mga bulag. Kasi sa totoo lang po, ang pagiging bulag po namin sinisikap po namin gawin kahit na nahihirapan po kami, kahit na imposible, pero kinakaya po namin. Kaya yun nagpakahirap po sa amin, yung mga bulag na katulad namin, kinakaya kami sa lahat ng mga pampubliko, sa lahat ng mga ahensya, ng mga butika at kung ano-ano pa. Kaya ginagawa po namin yung bagay na magagawa namin dahil para matanggap po kami bilang isang tunay na bulag at kami po ay may silbi sa ahensya ng gobyerno. Salamat, sir. Malalim. Hindi kasi sila natatawa kaya medyo lumalim tayo. Sir, ano pong pinakamahirap na parte sa inyo, sir? Sir, yung kapansanan ko po ngayon, kaya ko pong tanggapin yun pero ang pinaka nahihirapan po ako yung iniwan kasi ako ng asawa ko, sir. Dahil wala na akong silbi ngayon, sir. Kasi nabulag siya gawa ng disgrasya. Dahil lang dito sa kapansanan ko ngayon. Wala, ganun talaga, sir. Wala na akong silbi sa mundo. Yun ang pananaw niya. Yun po ang bagay na talagang nahihirapan ako, sir. May anak ka, sir? Meron po. Ilan po? Isa po. Yung anak mo, sir, di kayo iwan na, ha? Kaya mo na. Nawala ako. Brad. Ang lalim Lalim. Grabe naman yun. Mahirap Yung ibang judgmentals, meron Ang pa hirap kayo. manghusga. Bawat isa, merong sagot. Kasi sir, may pinagdadaanan si sir, number 3. Ay, number 6. Hindi natin masabi, bossing Kasi baka part of the role. Hindi natin masasabi. Pero wag naman sana, no? Na totoo. So, meron pa ba kayong tanong para sa kanila? O ready na kayong mamili? Okay, ito, simpleng ano lang to. Simpleng interrogation lang sa akin kay number 1. Kung talagang bulag ka, paano mo masasabi na bagay sa'yo ang suot mo ngayon? Mother ko po yung pumili nito. That's why I know na hindi niya naman gagawin sa akin yung like magsusuotin niya ako ng hindi bagay sa akin. She's my mom, so I know na gagawin niya akong presentable sa kahit anong puntahan. At saka nandyan si mama, nakita ko Mama niya? Oo, nandyan Saan yung mama mo? Nandyan, nakita ko sa labas Turo mo nga. Huli ko lang. Kasi syempre, dalawa sa kanila yung nagpapanggap. Meron di siyang masasabi. supportive mom. Okay. Para kay kuya na number 4, simpleng tanong lang din. Masasabi mo ba sa akin kung anong kulay ng buong suot mo ngayon? Pantaas at saka pambaba? Hindi po dahil ito po ang sinasuggest ng nanay ko dahil hindi ko po siya talaga nakikita. Hindi niya kayang Hindi niya daw alam. I-distinguish. Opo. i-distinguish. Hindi niya daw alam kung ano yung suot niya. Totoo nga naman. Totoo naman. Mother niya lang din ang Para kay number 6, nung dinala ka sa ospital, ano ang sinabi sa'yo ng doktor kung ba't ganyan nangyari sa mata mo? Dahil daw po sa tindi po ng tama ng mata ko, yung part po ng likod ng retina ko po is nasunog po siya, naputol. Yun po yung kumukonekta sa utak po natin para mag-send po ng signals. At yun po yung gumagawa ng mga imahe para makakita po tayo. Wala na daw pong pag-asa na ayun, makakita daw po ako ulit. Yun nga yung connected dun sa brain, di ba? From eyes. Sa question ko kanina, tsaka sa pag-interrogate ni boss, hindi pa na ako convince Hirap. Okay. Sino nang next? Last na si Erwin. Sa totoo lang kasi, ang feeling kong bulag dito, si number 4. Pero kaya number 6, tsaka number 4, kailangan ko i-confirm sa inyo kung totoo ba na kayang ma-identify ng bulag ang pera. Number 6. Depende po yan sa kasanayan po. Katulad po nung sinabi po kanina nung isa pong kasama po namin is nakakapa po yung mga part ng gano'n. Ikaw, Sa akin po, since po dahil 1 taon pa lang po akong bulag po, hindi pa po ako ganun kabihasa. Oo, kasi hindi siya inborn Pero dahil nagkaganitong kapansanan na po ako, yung pandinig naman po, yun lang yung nagagamit kong pandama. So parang nasa parte pa pala siya ng recovery, no? Oo, adapting. Ina-adapt pa niya. At saka kahit paano po talagang umaasa pa rin ako na sana po makakita pa. Sana. Ayun po, at mahanap po yung... Sana nagpapanggap ka lang, kuya. Ikaw number 4, pwede mo bang i-confirm sa akin na kaya talagang makabasa ng bulag ng pera? Sa inyo pong tanong, maaari naman pong ma-identify ang pera for more technology.
Hindi, sabihin natin ikaw, kakapain mo yung pera. Diyan ako nagkakaroon ng technical issue dahil sa pagiging unfaithful ng iba. Sasabihin ng pera, yun daw yung pera ibibigay. Pero bago ko ho talaga siya ibigay, parang yung tao na yun, ipapainan ko kung talagang alam ko ba o hindi. Kumbaga parang naipakita ko na ko siya sa technology na pwede kong gamitin. Kasi sa mga tindahan, dyan ako naluloko. So may technology na ginagamit? Hindi yung katulad ng sinabi ni Juan na kapag bagong pera, ayan o, may tuldok daw na nakakapa. Patingin nga tayo, patingin. Ayun o. Yan yung sinasabi niya kanina, di ba? Meron nga eh. Tuldok. Meron. Sabi niya, yung bago daw na pera, may tuldok. Pero yung luma, may yung isang tinuro niya na parang square-square. Yun yung kinapa niya kanina, yung galing na eh. Question kay number 1. Since sabi mo, bulag ka since birth, di ba? Kailan mo natutunan magbasa ng pera? Limot ko na po pero tinuro po talaga sa amin sa school for our awareness din po. Okay. Meron pa bang mag-interrogate? Ang hirap. Or baka naman ready na kayong pumili kung sino yung sa tingin nyo bulag talaga. Sana artista lang to si number 6. Kaya nga eh. Pili kayo ng isang impostor para dalawa na lang yung pagpipilian nyo. Si number 1 ako. Number 1 din. Number 1. Number 1 ang sa tingin nyong impostor. Yes. Okay. Manente, para matapos na yung paghihirap mo. Nakikita ko, nahihirapan ka na eh. Hirap niyan. Papanggap kang bulag. Si number 1 nga ba ay isang impostor? Tama ba kayo? Dahil si number 1 ay isang... Not blind. Alay! Sorry ate. Sorry. Uy, pero ang galing niya sumagot. Guling mo. Kaya siya nakatagal dyan kasi grabe yung yung sagot niya kung paano siya natuto magbasa ng pera. Oo. Tsaka alam niya talaga pati yung letters daw nakalutang. Yun. Yes, totoo po yun. Nakaka-identify po talaga ng mga pera. Tinuturo po talaga siya and also yung mga letters. Ay, nakakatawa, pwede na sila magkantuhan. Ngayon, parang nalulungkot na ako. Ito na. Nalulungkot na ako dito sa dalawa. Isang magaling mag-roleplay at isang totoo. Isang totoo. Dito kami mahihirapan. Kasi feeling ko talaga si number 4 yung bulag. Pero parang... Hindi pare, ako convince ako. Si number 6, the moment na tinanong ko siya, ano nangyari at pinakamahirap na parte sa life niya, sobrang nakakagulat, nakakaluho, parang babagsak yung mundo mo sa pagsubok na ibinigay sa'yo ng mundo. Pero alam ko naman, Kung iisipin mo kasi, parang mas mahirap pa yung yung sa disgrasya ka na blind kesa sa inborn. Pero baka magaling mag-artista si number 6. siguro hindi naman kasi, ewan ko. Pero ako, na-convince ako eh. Kumbaga parang sa pinagdadaanan niya ngayon, baka yung 10,000, makatulong kahit papano. Sa kanya, sa anak niya. Sa anak niya kasi kung iniwan ka ng asawa mo, yung anak mo, tsaka mama mo, tsaka ang nasa itaas yung hindi mangiiwan sa'yo. Ako, bossing, babase ako sa shoes. Kasi kung blinded ka talaga, ang susutin mo lang, hindi na yung disintas. Ay, oo nga, no? Pwede ka palang detective, boss. Dapat pala tinanong mo paano mo sinintas yung sapatos mo. Hindi, bossing makakahalata siya eh. Oh, ganun? Oo nga, no? Mabasa niya yung Medyo ano eh, nadalim. tatlo yun. Ganda nun, ha? Kung blinded talaga siya, dapat yung ready to, wear na yung susutin niya. Mahirap magsintas ng bulag, boy. Tsaka paghanap pa nga lang ng sapatos, mahirap na eh. Pero may mga kasama sila. Oo, kasama rin naman sila. So, magbotohan na tayo. Kung sino ang mapipili nyo, ibig sabihin na-convince niya kayo na blind talaga siya, mananalo siya ng 10,000 pesos. Una, Argon, sino ang sa tingin mong bulag? 4. 4. Von? Base sa kwento at storya, so maniwala kay number 6. Kasi hindi niya naman siguro sasabihin yun kung hindi totoo nangyari. Mahirap yun, mawalan ka ng asawa, lalo na nabulag ka dahil sa trabaho mo, pag-welding. Para sa akin, siya ang bulag. 4, isang boto sa 4, isang boto sa 6. Boss Tony? 4. 4, dalawang boto na kay 4. Lamin? 6. Dalawang bumoto kay 6, dalawang bumoto kay 4. Ibig sabihin, Irwin, ikaw na lang. Okay, base sa mga naitanong namin at mga pinagawa sa kanila, ang nakita ko kasing komportable na walang nakikita, si number 4.
So, ang boto ko na kay number 4. At syempre, base dun sa sinabi ni Boss Tony kanina na kapag bulag ka, syempre ang pipiliin mong sapatos is yung hindi na disintas, yung ready to wear na. Sapatos ni number 4, Crocs. Ito kay number 6, na disintas. O nga naman, medyo mahirap nga naman, no? So, boto ko kay number 4. Okay, majority wins. Number 4 ang sa tingin nyong tunay na bulag. Sana tama. Para tama. Siyempre, masakit yun kay number 6 kapag siya bulag. Bala I'm sorry. Bala kayo, basta ako, boto ko sa kanya. Judgmental lang kami dito. Pero sana hindi totoo yun. Okay, number 6. Tingnan natin kung this time ba tama na ang ating judgmentals. Panalo kaya sila? Dahil si number 4 ay isang... Gotcha! Ito ito mo! Grabe! That's what I'm talking about, bro. Artista lang sabi sa inyo, sir. Bossing, tatanungin ko siya ngayon. Kuya, tama pa yung sinabi namin kaganina na kung bulag ka, mas madaling gamitin yung ano. Ang pipiliin mo yung tsinelas na madali isuot. Wow! Sir, salamat po sa paunlak. Nadali nga lang sa sapatos si sir. Ang ganda na ng kwento ni sir. Ang ganda na. Pero dahil sa sapatos ni sir, sa mas madaling masuot, siya ang nanalo. Walakpakan natin si sir! Panalo po kayo ng 10,000 pesos. Congratulations! Huwag ka maniwala, tigwa 100 lang yan. Ma-identify Totoo yan, totoo yan. Alam nyo ba na si Kuya Eman ay isang producer? Music producer. Tsaka magaling siya mag-organ. Gusto nyo ba marinig? Oo, meron. Sa 37 years ko na sa ano. Bubulag. Sa